Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Tanghali na pala mga kakimpaw. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kamusta kayo sa inyo pong mga lugar? Anyway, andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happiness patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And ang pag-uusapan nga natin ngayon mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pag-grocery nila Kim and Paolo Avellino. And syempre, update na rin po tayo sa nagbanta po sa buhay ni Chinita Princess. So, reported na daw po yan mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika. Maraming salamat! And ngayon naman magbabasa po ako ng comment ng isa po sa ating mga commentors bilang pasasalamat sa pagtutok at pagsubaybay sa ating channel. So narito po ang napili natin for today. Shoutout po kay Miss Day Magkiyat. Sabi niya, Good PM Gandara. Ngayon naniniwala na ako na hindi buntis si Kim at nakikita ko na napakaganda ng movie nila ni Kim. Hindi lamang naipalabas, naiiyak na ako. So 3 days ago pala ito mga kakimpaw. Feeling ko parang nakakaawa si Kim sa movie na to. Feeling ko lang. Sa totoo lang Gandara, yung nakita kong picture na nakahawak sa tiyan ng girl ay si Paolo at si Kim. Hindi lamang kinakabahan na ako at ang sakit na ng pangako. Gusto kong umiyak. Naku, paiiyakin na ata tayo nila Kim at Paolo sa Pasko. Ngayon pa lang, iyayabang ko na ito sa mga bashers na binubuhat nila ang sariling bangko na sinasabi ng kabila na yung teleserye ng idol nila ang tatalo sa mahal nating Kimpaw. Wala nga akong naririnig na maganda daw. Walang ingay. Kumbaga walang pumupuri kundi sila-sila lang ang nagsasabing magaling yung idol nila. Tingnan natin kung sino-sino ang laos. Kaya lang naman kilala yung idol nila dahil sa pangalan at koneksyon. Maliban doon, wala na. Si Kim mahusay talagang actress dito sa movie nilang Panglaban sa December 25. 2026. Matatameme ang mga bashers, magsasaya ang buong Kimpaw fans. Talagang maligaya ang Pasko nating lahat. Gandara. Gandara, miss ko na rin ang mag-comment. Napatigil lang, pero hindi ako bumibitaw sa page mo araw-araw at hanggang gabi. Akong nakatutok sa'yo, lalo na pag nakahiga na ako, nakikinig pa rin ako. Minsan nga nabibitawan ko ang sipi ko. Nagugulat ako bumabagsa sa mukha ko ang sipi ko dahil sa antok. Hindi na lang ako magko-comment. Salamat Gandara at ingat po kayo lagi-lagi. Ayan. Wala pong problema yon Miss Day Maghiyat. Ang importante, nandyan pa rin po kayo nakasubaybay. At alam ko naman na nakikinig po kayo, madam. Medyo nakakamiss lang din talaga yung mga comments nyo. Kasi nga yung iba nagsasawa na daw na puro si ganto si ganyan na lang daw yung binabasa natin comment. Wala nang iba. Anyway, about sa sinasabi ninyo tungkol sa palabas nung kabila. Alam nyo nang gigil din talaga ako nung sabihin nila na ang movie or ano ba yan, serye nila ang magpapataob sa Kimpaw. Anyari. Tapos na po ang serye nila at lahat-lahat. Tag-finale na daw hindi naman po nila nataob ang Kimpaw. Nananatiling ganun pa rin naman mga ka-KP. Mas kilala pa rin talaga sila Kim and Paolo. Hindi din nila mapipigilan kasi kaliwat kanan po mga ka-KP ang mga awards ng Kimpaw and syempre ang pumapasok po na proyekto sa kanilang dalawa. O diba? Alam nyo, wala naman akong problema kung kanila pong pinupuri ang kanilang idol. Wala namang masama doon. Sabihin nilang magaling ang idol nila. Ano ba yan? Common naman na po yun ang given na yun bilang sila nga po ay taga-suporta at tagahanga nila, no? Kung sikat sila, sikat din naman, kilala naman po talaga sila ng mga Kakimpaw. Pero iba pa rin, wala namang problema mga Kakimpaw yung sa serye nila, kung maganda,
Ang importante mga kakimpaw ay meron pong nabibigyan ng trabaho. Ang importante po ay meron pong quality na palabas mga kakimpaw. Ang problema mo lang, grabe po yung kanilang taga-suporta mang yurak si kina Kim and Paulo na para bang kompetisyon ang peg. Hindi naman nakikipagkompetensya si Kim and Paulo sa kanila. Alam nyo ang goal ng Kim Pao? Makapagpasaya lamang po ng mga fans nila. Yun lang. So, anong ginawa sa kanila ni Kim and Paulo para magalit sila ng ganyan sa kanilang dalawa, no? Anyway, stop na tayo dyan mga kakimpaw sa series nila, no? Ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang movie nila Kim and Paulo. Sabi nga dito, you can barely see their faces, but you can feel every emotion in just a single photo. The chemistry, the longing, the tension. I already know this movie is going to destroy me. I can't wait for this. Hashtag a perfect marriage. Alam mo talaga naman dudurog itong movie na to nila Kim and Paulo. And ramdam mo talaga yung lungkot dito, yung hope mga kakimpaw, yung longing nga nitong palabas na to mga kakipi. And grabe, bagay na bagay talaga sa kanila yung role na mag-asawa. More ganitong ganitong story kina Kim and Paulo na mag-asawa silang dalawa. Yan. Bagay na bagay sa Kim Pao talaga scene, hindi po pilit. Kagaya nung sa Lin lang, di ba mag-asawa po sila doon. Bagay sa kanila yung mga ganyang role. And I can't wait na pag-usapan po sa sinehan itong movie nila Kim and Paulo once na ipalabas na to mga kakimpaw sa sine. Grabe. Alam mo, sa picture pa lang kasi talaga, single photo pa lang mga kakimpaw, ay kalidad na May quality ang movie na to nila ng Kim Pao. Gusto kong i-claim na magiging number 1 to mga kakimpaw, pero ayoko rin po magsalita ng tapos at maging hambog mga kakimpaw. Kaya, ayan, pinagdadasal ko na lang din at umaasa na talagang ito po ay maging number 1 sa takilya. Pero kung hindi man, basta mapasama lang po ito sa MMFF, ay happy na ako mga kakimpaw. Kasi this is their first ever na MMFF together mga kakimpaw. So, alam ko na importante rin to kina Kim and Paulo. Another milestone, another achievement, unlock para kina Kim and Paulo Avellino in their journey. Kaya ngayon, mag-ipon challenge na ang lahat para sa December 25 para lahat po tayo ay makapanood nitong movie. Ayan. Ngayon naman, dumako po tayo at pag-usapan na ito pong isang eksena, kuha to sa shooting nila Kim and Paulo Avellino mga kakimpaw, sa isang grocery store sa Pure Gold. Hindi ko alam kung sa North lang din, kung sa North din ba ito, another day, or late upload lang mga kakimpaw kasi meron na pong naunang maglabas. So siguro naisip nila pwede pala, kaya na-upload. Different outfit na kasi sila dito mga kakimpaw, no? And mukhang nag-grocery sila dito mga kakipi. So talagang magjosawa po silang dalawa dito sa kanilang pelikula. Talagang magka-live-in silang dalawa, totoong-totoo mga kakimpaw. Finally, diba, ito yung inaasam-asam natin na maging role nila Kim and Paulo din ulit. Mga matured role, parents role, mga kakimpaw, kasi super bagay na mag-asawa sina Kim and Paulo Avellino. So, ayan, yung dilulo natin na magka-live-in sila at mag-asawa ay matutupad po dito sa pelikula na to ng Kim Pao na A Perfect Marriage. And parang super relatable talaga mga kakimpaw nito magiging movie ng nilang dalawa. Sa outfit pa lang nila, sa grocery, yung kanyang mga scene, very relatable, very real life ang atake mga kakimpaw talaga. Kaya sigurado na mapapatok talaga to. And syempre, iwas-iwas din po tayo sa makakasira sa image ng Kim Pao, sa makakasira ng pelikula.
Mag-ipon na lang tayo mga kakipi para may pangsine tayo buong family sa sinehan sa December 25. Samantala, let's move on naman at pag-usapan mga kakimpaw ang tungkol nga po dito sa pagbabanta kay Chinita Princess kung saan ay ginawa na po yan ng paraan ng mga fans at kanila na pong direktang inireport po sa Star Magic. Sabi nga dito, I already report that person sa email ng Star Magic. Please Kim Chu, Paul Avellino, Kim Pao fans, gawin nyo din to. Mag-send lang kayo ng report sa email or social media account ng Star Magic para ma-report na yung basher na nagde-death threat. Bayanihan tayo. So ayan mga kakipi, para tuluyan na pong maaksyonan yan mga kakimpaw at malaman ng Star Magic na nag-aalala talaga ang mga fans para po sa kaligtasan ni Kim. Direct na po na i-report ito sa Star Magic. Pero trending na to ngayon, no? Imposible naman na hindi na nila yan nakita, na hindi po sila aware sa pagbabanta na yan. Pero para kay Kim, ayan nga, magbayanihan na lang daw po ang lahat mga kakimpaw para i-report po yan. Meron pa ako nabasa na sana hindi lang daw po hanggang statement lang ang gawing aksyon ng Star Magic para sa kaligtasan ni Kim. Bakit kayo umabot sa ganung punto, no, mga kakimpaw, na kailangan pong magbanta sa buhay ni Kim, na nanggigigil sila kay Chinita Princess na gusto na lang itong ma-erase sa mundo? Bakit kaya? Ba't ganun na lang katindi ang inis at galit? May pagtagpa po kay Kim at kay Paolo. Isipin nyo yun. Hindi po malulungkot, masasaktan at kakabahan at mag-aalala para kay Kim. Tuloy-tuloy po ang work ni Chinita Princess sa labas, katulad na lang ng shooting, katulad na lang ng photoshoot. Tuwing lumalabas si Kim sa publiko, kinakabahan ang mga fans. Kaya paalala rin para kay Kim na magdodoble ingat po siya sa kanyang work, maging alisto anytime. And ayun, yung mga fans din nakikiusap kay Paul Avellino na baka naman napakaiingatan niya si Kim. And mag-iingat silang dalawa. Kung maaari, idoble ang seguridad. Idoble ang security mga kakimpaw para mabantayan po ng maayos si Kim. Agree ba kayo mga kakimpaw? Comment ka lang po kayo dyan sa baba mga kakipi. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.